Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas sa 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikot sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulot sa napituhan na sektor, mga talagpong ng balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natikot sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, yung Headliners Watch. Lunes, Nobyembre 24, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Preemptive evacuation din pangabay sa OCD sa mga lugar nga masamig na baha kag delikado sa landslide bilang pagpanghanda sa Bagyo Verbena. USWD Field Office nagpasakig sa kandaan sa paghatag sa augmentation sa relief resources sa maapektuhan sa Bagyo Verbena sa Rion. Sa sa kalibong kabulutuan sa Western Visayas nagsuspend ang face-to-face classes bangod sa Bagyo Verbena. Ang Tamilag Province nagkaproseso sa masobra 1,700 ka voters application sa ikalimang semana sa voters registration. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Bagyo Verbena, ginpanugyanan sa Office of Civil Defense Western Visayas sa mga pumulo nga nag-i-star sa high-risk areas na magpatigan sa preemptive evacuation. Sa kay OCD spokesperson Tina Mayor, apisan nga tropical depression ang bagyo, ginalauman nga mga dalay ni sa mapasko nga ulan sa Western Visayas kay ginang dapat nga panghandaan. Sa kada bagyo nga naglabay ng inepektibo sa OCD 6 ang preemptive evacuation ug malikawan nga may madula ang kabuhi kag para safe ang tanan nga residente. Nagkahanda ang mga evacuation centers sa pagbaton sa mga apektado nga residente. May bastante man nga food packs ang DSWD para sa mga maapektuhan nga residente. Nag-standby man ang tanan nga search and rescue equipment sa tanan nga disaster risk reduction management offices para sa madasig nga pagresponde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Public Field Office nagpasalig sa kahandaan sa paghatag sa augmentation sa relief resources sa maapektuhan sa Bagyo Verbena sa Rion. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasalig sa kahandaan sa paghatag sa augmentation sa relief resources ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga lokal na panguluhan na maapektuhan sa Bagyo Verbena sa Rion Cities. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD-6, ginpahay niya na minaka-standby nga relief resources ang Regional Office sa Regional Warehouse sa Hotel Iloilo, tag mga preposition sites sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sandig sa datos ang DSWD-6, minaka-standby nga masobra sa 59,000 ka family food packs ang DSWD-6 na handa i-augment anuman oras sa maapektuhan sa bagyo kag sa ibang pang nga kalamidad. Nabatian ang kabaisang pahayag ni Miranda para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naglabos sa Mesa 62 kabulutuan sa Western Visayas ang nagsuspende sa face-to-face classes Lunes, Nobyembre 24 bangod sa Baguio, Verbena. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo Pinirani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, gimpayag niya nga pila ka bulutuan ang nagsuspende sa in-person classes sa kindergarten lang, kag may pila man nga nagsuspende sa tanan ng grade levels. Naglabos sa masobra 184,000 ka learners ang naapektuhan sa suspensyon sa in-person classes. Dugang pa ni eskolar nga ang suspensyon sa klase ang dindeklara sa untag sa mga lokal nga panguluhan. Bawal nga wala sa in-person classes, automatic ka nag-shift sa alternative delivery mode on ADM ang mga bulutuan. So, ang atos individual director, si Rizal Tanan, that's why we have to abide with the guidelines coming from our local chief executives. Ako once, na may sa guidelines nila, wala na isang in-person class, kung doon hindi na, no? Kamikawan, kapag lagaw, no, sa ato nga mga kabataan, hindi suspended nato ng in-person class because we want to protect our learners. And, tayo sa DepEd, we want to ensure mga kabataan ng pagtuon nila. That's why we shift them to delivery mode. And also, naman no, sa ato sa OIC Regional Director, through our DR focal person, especially for those schools kasi no, perennial problem ng pagbaha, to secure their equipment, ang sila mga learning materials, ibutang na siya sa mataas na lugar, despite na hindi siya pakusog iba na bagyo, but still no, pwede siya magdala sa pagulan na makakos sa pagbaha. Nabatian ang kabayang pangayag ni Escolar para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspende naman sa Coast Guard Station ni Iloilo ang biyahe sa masakayang dagat sa syudad kag probinsya bangod sang Baguio, Verbena. Ini matapos kay paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Iloilo bangod sa Baguio kalagip sa mga biyaheng apektado ang Dumangas to Iloilo, Dumangas Iloilo to Bacolod City vice versa, Iloilo City Bacolod City vice versa kag biyahe sa mga sea vessels sa norte nga bahin sa probinsya. Paday naman ang biyahe sa mga sea vessels sa Guimaras, Iloilo vice versa pero 50% lang ang ilo capacity kag 75% naman para sa mga ro-ro vessels. Kinabisuan naman sa PCG ang mga bangis ng alikawan na yung pagpalawod samtang malain ang panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barangay sa Huy kag Carles, Iloilo gindeklara nga rabies-free. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nalabot sa Bilaka-Island Barangay sa munisipalidad sa Huy kag Carles, Iloilo ang rabies-free status. Ini matapos na naghiwat ang Regional Rabies Technical Working Group o TWG sa on-site sub-national evaluation sa Barangay Pantalan na Bayi, Away Iloilo, kag mga barangay sa Binulwangan Group of Islands sa Carles. Kag nakita nga nalabot sa mga island barangay ang criteria para maging rabies-free. Lakip sa naghiwa sa on-site sub-national evaluation ng mga representante dito sa Department of Health, Department of Agriculture, Provincial Health Office, kag Provincial Veterinary Office. Gimpahayag sa Iloilo Provincial Health Office nga mag-ibig na din-review sa TWG team ang rabies prevention and control efforts sa mga barangay, lakip ang paglantaw kung aktibo ang barangay rabies control committees, pag-verify sa dog vaccination records kag coverage, pag-evaluate sa active surveillance systems para sa human kag animal rabies, kag ang pag-review sa community awareness kag education initiatives. Ginlantawan sa PWG team ang integrasyon sa rabies prevention lessons sa mga bulutbuan, kag pagsiguro sa availability sa essential supplies kag logistics para sa padayon ng implementasyon sa rabies-free. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ay nanuay tuway nga aktibidad na nakalinyadang Iloilo Provincial Government para sa 18-day campaign to end violence against women humaling Nobyembre 25 tugtog Disyembre 12. Sa Nobyembre 25 mag-umpisang provincial government ang 18-day campaign. Magkapakita sang suporta ang gobyerno provinsyal sa kampanya pinay sa pagsuksok sang Dog Orange nga panapton sa Nobyembre 28, Disyembre 5 kag 12. May waton nga alalay si babaeng isa ka free legal advice sa mga naka-experience sang pagpang-abuso kag gender-based violence sa Nobyembre 28, Disyembre 5. Manggad sang Sosyudad, Kalibi Entrepreneurship Forum sa November 26, Public Forum, Living Free Building Comprehensive Strategies to End Violence Against Women sa UPV Auditorium sa Nobyembre 28, kag orientation sa Safe Spaces Act para sa Chiefs of Hospital, Medical Doctors sa Disyembre 9. Pahayag sang Philippine Commission on Women nga ang kasingki batok sa kababainhan
Nagapabilin nga isa sa pinakalapnagon kay pinakamadalom nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong sa bugos nga kalibutan. Sa bugos nga kalibutan halos isa sa 3 ka kababaynaan ginabanta 736 million kababayi nga nag-edad 15 pataas ang naka-eksperyensya sa pisikal o konsekswal nga kasingki sa ila kabuhi base sa mga kamot sang ila suod nga kaupod. Pahayag pa sa PCW nga kapin 640 million kababayi ang nagantos ng intimate violence. Sa 2023 may ginabata 51,100 ka kababaynhan ka madalagitang ginpatay sa ilang intimate partners o kung miyembro sa pamilya nga 140 deaths nga average per day. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mapasan niyo pangkayuhan sa mga overseas Filipino worker kang ila pamilya sa probinsya sang Iloilo. Nagiwat sang 2025 OFW Summit ang Public Employment Service Office Iloilo sa syudad sang Pasay sining karon lang. Sa tema nga Stronger Together Advancing Welfare and Opportunities for OFWs and their Families, kapin 1,400 ka mga municipal kag city peso managers, OFW Federation leaders, overseas workers, ila pamilya, local officials kag representantes ng national agency partners ang nagtambong sa kahiwatan. Sa mensahe ni Cynthia Dario, head sa Peso Iloilo, ginpay niya nga ang probinsya ang labing una nga nagtukod sang Overseas Filipino Migration and Development Committee sa ning pinaagi diri naghatag sang bulig ang mga OFW nga may concern sa deployment, legal issues kag reintegration. Sa mensahe naman ni Governor Arthur Defensor Jr. gagin representa ni Provincial Administrator Ulbanias nagpasalig ang gobyerno provincial sa padayong suporta sa mga OFW nga gin-highlight ang OFW Scholarship Program para sa kabataan sa mga distressed migrant worker. Yara sa kaiwatan sa Overseas Workers Welfare Administration Region 6 Director Riza Joy Moldes, Vice Governor Lian Dibuque, 4th District Board Member Rolando Distura, Pasay City Mayor Stephen Palmares mga alkalde, Vice Alkalde kag sangguniang bayan member sa iban pa nga munisipalidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Zonta Club, Metro Iloilo kag Iloilo City Government nag-ugyon sa kampanya batok sa VAUC. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-ugyo ng Iloilo City Government kag Zonta Club Metro Iloilo sa pag-umpisa sa 16-day campaign agud untaton ang Violence Against Women and Children o kung VAWC sa Lunes, Nobyembre 24. Sa gimpatigayan nga flag raising ceremony sa Lunes, ginpangunahan sa Zonta Club Metro Iloilo ang pagpasumpa sa mga empleyado sa City Hall sa pledge nga nagapahayag sa ilang commitment sa pagpaumpad sa VAWC. Nagpirma naman si Iloilo City Mayor Raisa Preñas sa mga konsehal kag department head sa pledge nga nagapamatok sa VAWC. Sunod sa alkalde ginasuportahan niya ang kampanya sa Zonta Club Metro Iloilo sa pagkampanya batok sa VAWC. Yan pasalig na ang commitment ng city government sa pagpasiguro na ang mga opisina sa Iloilo City Hall hilway sa VAWC. Samtang isa naman sa poster making contest ang hiwatong ng Zonta Club bilang kabahan sa ilang kampanya kontra VAWC. Bukas ini sa tanang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Para sa Bagong Pilipinas, ang Nelson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Cash gift ang National Commission of Senior Citizen Regional Office 6 sa mga senior citizens sa syudad ng Iloilo na benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act Program. Ginpangunahan ni NCSC 6 Regional Director Rapunzel Ann Ganson, kaupo ng City Social Welfare and Development Office sa Iloilo City kag Office of the Senior Citizens Affairs ang pagpanghatag sang cash gift sa masobra sa 600 ka mga senior citizen nga nakalabot sa edad nga 80, 85, 90, 95 kag 100. Ang distribusyon sang cash gift ang kabahin sa commitment sang NCSC na kilalaw ng kontribusyon sa katigulangan kag ang ila pagserbisyo sa sosyedad. Giniwat ang distribusyon sa nanuay-tuay nga lugar sa syudad. Sa idalom sang Republic Act No. 11982, Expanded Centenarians Act, makabaton sang cash gift ang mga octogenarian kag nonanigerian magluwas pa sa mga centenarian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang chairperson ng Regional Peace and Order Council Western Visayas. Ang oath-taking sa mga bagong ARPOC chairperson kag vice chairperson, ginpangunahan ni DILG Secretary kag National Peace and Order Council Chairperson Juanito Victor Rimulya kadungan sa second joint NPOC ARPOC meeting for 2025 sa new provincial capital Trece Martires City, Cavite. Nagtambong man sa sinapol sa DILG 6 Director Juan Jovian Ingeniero, Philippine Army 3rd Infantry Division Commander Brigadier General o Major General Michael Samson, kay Philippine National Police 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Center Help Desk ginbuksan sang City Government. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Ginbuksan sa Iloilo City Government ang Atipan Center Help Desk sa Lunes ug mas maging accessible ang serbisyo sa publiko. Ang help desk dahamtang sa ground floor sa Iloilo City Hall. Sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ginpahamtang ang Atipan Health Center Help Desk sa ground floor sa City Hall agad hindi na kinahanglan nga magsaka pa ang mga pumuluyo agad magpamangkot na tunay sa serbisyo sa syudad. Pwede makatamangkot sa help desk ang basic information kag referrals na tungkol sa serbisyo nga luyag ma-avail sa mga pumuluyo. Lakip man sa ginatanyag sa help desk ang paggiya sa mga pumuluyo nga luyag makahibalo sa basic information na tuway sa financial, medical, burial, education kag social services ng syudad. May man makapamangkot sa requirements, paano ang proseso kag kung eligible sila sa nasambit nga assistance. Samtang kinahanglan naman nga magsaka sa Atipan Center sa 7th floor sa City Hall kung maproseso na sa benefits. As of November 18, naglabot na sa masobra sa 1,000 ka Ilonggos ang naserbisyohan sa syudad sang Atipan Center humalin sa nagbuksan ini sang Agosto 18. Services, may health, may financial, may burial, social services, at may livelihood. Sa una, nakita ko na ang balila na katusoy sila na baligan ng mga ay nila ninsindihan kinahinhain floor ng mga offices. So, nag-obra kita isa ka center na mahapos na para sa tanan, isang ma-refer sila pag ma-assist pa sila. Si Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, ang Santiago Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sobra 200 ka mga delegado gikan sa nanuituay nga bahin sa Western Visayas ang 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony nga giniwat sa Days Hotel Iloilo, Nobyembre 24. Ang karon nga tuig nga tema, Glitz and Glamour, nga ginhisugdan kag ginbutuhan sa Association of Nutrition Action Officers, District City Nutrition Program Coordinators kag Barangay Nutrition Scholars. Nagapakita ini sang kaalam pagka-elegante kag kaisog sa health and nutrition workers, local government units nga barangay nga nadala sa serbisyo publiko kag nutrition advocacy. Radyo Pilipinas News. Nga basic occupational safety and health, ang Occupational Safety and Health Center Regional Extension Unit sa palabuton nga Nobyembre 26. Ang training para sa mga safety officers o employers sa MISME, sa micro, small, medium enterprises, kag iban pang opisina nga nagakinahanglan sa Safety Officer 1. Sa mga interesado, magparehistro pinagi sa pag-scan sa QR code o kung sa link, kag magatakop ang rehistrasyon sa tiyon nga malabot na ang 50 ka maximum nga partisipante. Radyo Pilipinas News. Nalakip ang probinsya sa Western Visayas kag Negros Occidental sa mga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bungod sa Bagyo Verbena. Sa pinakauling nga update sa DOST Pag-asa, lakip sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Visayas ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, kag Southern Leyte. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Leonor Silvestre, weather observers ng Pag-asa, lauman nga magdala sang 100 to 200 mm of rainfall sa Capiz, Iloilo, kag Negros Occidental, kag 50 to 100 mm of rainfall sa Aklan, Antique, kag Guimaras. Ang bagyo mali Nobyembre 24, tubtub-udto sa Nobyembre 25. Dugang pa ni Silvestre nga posible mag-landfall ang bagyo sa Panay Island aga sa Nobyembre 25. Lauman nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Huwebes. Radyo Pilipinas News. LTO6 Kaluya Extension Office naghiwat sang info drive kasunod sa pagbukas ng bago nga opisina. Detalye sang balita, Janelle Maclay. Radyo Pilipinas Report. Naglunsad sa Massive Information Dissemination Drive ang LTO6 Kaluya Extension Office sa Bilogan, Banwa kasunod sa pagbukas ng ilang bagong opisina. Paagi sa roadside campaign na pahibalo sa mga motorista sa lugar ang mga impormasyon na hanungod sa road safety awareness pag-ingganyo sa pamuluyo ang mag-apply sa student permit para makakuha sa driver's license. Ngayon pa ni LTO Kaluya Extension Office Chief Mary Jane Roa ang programa ginhiwat sa LTO Compound Sitio Sibukaw, Barangay Semirara, Kaluya, Antique. Sa bago nga opisina, may muna nga makaproseso sa motor vehicle registration, driver's conductor's licenses, kag student permit application. So kay LTO6 sa General Director Attorney Jose Duspan II, subo may LTO Kaluya Extension Office na nagalaman mga ahensya nga mag-comply sa proseso ng mga motorista
kang hindi na mabudlayan pa sa pag-apply sa mga ginatanyag nga serbisyo sa LTO. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tapos ang kapulisan ng isa ka barangay Kagawad sa ginpatigayan nga bypass operation sa Baray Aquino Nobleza West, Haniway, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Ambok, 52 anyos, kag residente sa ang ninambitan nga lugar. Nakumpiska sa suspect ang sa 65 gramos sang shabu nga nagabalor sang 442,000 pesos. Sunod kay Police Captain Marlon Perez, hepe sang Haniway Municipal Police Station, isa man kabulan nga gin-surveillance ang suspect kag positibo nga natukiban nga nagaduso sang illegal nga droga sa banwa sang Haniway. Ginausisa pa sang kapulisan kundi nagakuha sang supply ang suspect. Sa pagkaresto kay Ambok, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang iya paga at tubangon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang province nakaproseso sa masobra 1,700 ka voters application sa ikalimang semana sa voters registration. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 1,785 ka mga voters application na proseso sa Comelec, Iloilo Province kasunod sa pagdayon nga paghiwat sa voters registration para sa SKM barangay election sa dason nga tuig. Sa mga numero halin sa Nobyembre 17 ug Nobyembre 22 nga datos era sa 958 ang babae kag 828 naman ang lalaki. Padayon sa pag-inganyo ang Commission on Election sa mga parehistro na magingagaw sa tang sige-sige ang pagbaton sa mga transaksyon nga nag-umpisa sa nagdigad nga bulan sa Oktubre. Magalawig naman ang voters registration tungtong sa Mayo 18 sa madason nga tuig 2026. Sa bayan sa syudad sa Iloilo, para man ang pagpatigayon sa registration sa opisina sa Comelec sa second floor sa Angeles Building, Mabini Street, Barangay Osmeña, City Proper, subong nga simana tungtong Nobyembre 29. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:32 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Nobyembre 24, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.